Noon, binabaliwala ka namin, no? Hindi ka namin pinapansin. Naluka lang. Sa kulungan mo. Baho-baho. Sigaw ka pa ng sigaw. Ngayon, nakalaya ka na. Chance mo na ito para magbago. Oo. Tulungan mo yung sarili mo kasi hayaan mo lang yung problema. Tapos sikat ka na. Kilalang kilala ka na sa Facebook. Ang taba-taba na ngayon. Pero tingin ko mas sikat si Nanay Ansing eh. Alam mo Nanay Ansing, huwag natin pansinin yung mga negative. Oo nga. Pansinin natin yung mga positive lang, ha? Ignore natin yung mga nag-iisip na hindi maganda. Ganon talaga dito sa mundong ibabaw. Di ba? Hindi para parehas ang tao talaga. Yun po kasi dami kong naririnig na masasakit. Ha? Marami akong naririnig na masasakit. Siyempre nasasaktan po ako, kapatid ko po siya. Mga pong mga masasamang tao, hindi pa po nahiya. Oo. Kami pa pong wala naman po kaming inaagrabyadong tao. Hindi naman po namin kasalanan na nagkasakit. Dati medyo nahihiya ka. Ngayon, hindi na po. tinanggal mo. Makapal na po yung mukha ko. Po yung dati parang pinapagawa ko po yung bubong namin. Nagpapagawa ka ng bubong nyo. Kailan ba nag-umpisa? Pupunta po sana ako ng bayan, bibili po ako ng ulam nung gumagawa sa kamerienda po. Paano po yung di ba usapan natin na sabi ko nung bumili tayo ng yero, babalik ako rito Pitsa 9 dahil napaka-importante po yung check-up ni Kuya Oliver. Kahapon, bumili ka na nasa palengke ng ulam para hindi ka... Wala naman po kaming ref, baka pumapanos. Yan, dapat pala binigyan kita ng ref para hindi na problema, no? Uy, paano to na ang dami talagang problema mga kababayan, wala daw kasi silang ref. Kung importante naman po para po kay Kuya Oliver, ipagpaliban ko na lang po sa yung asawa ko na lang. Yun ang gusto kong marinig sa'yo, Nay. Pambili. Ha? Iwan mo na lang itong pambili. Oo, yun, please. Bahala sa lahat. Opo, maganda naisip mo, Nay. Huwag mo nang isipin. Hindi po kasi si Kuya po. Opo, huwag mo nang isipin. Lang po may paparamdam yung pagmamahal ko noon po, hindi po. Yun naman pala, Nay. Pinapakaba mo pa ako eh. So, pwede ka sumama ngayon. Opo. Sige, kausapin. Unahin ko na po si Kuya ko. Ha? Uunahin ko po yung kay Kuya ko Oliver. Salamat naman. Ikaw talaga, Nanay. Sasabihin mo pang walang ref kaya kung kinakabahan talaga sa'yo. Ha? So, pwede ka na sumama ngayon. Opo. Pagsabihan ko lang po yung asawa ko. Oo. Iwanan mo na lang yung budget. Ko na lang po sa kanya. Oo. Magdala ka lang ng kahit isang extra damit kasi hindi ko alam kung makakauwi tayo today. Kasi kung mahaba yung check-up, possible na doon tayo matulog, then bukas ang uwi natin. Opo. Okay lang? May napapansin ako, Nay. Ano po? Parang namumula-labi mo, naka-lipstick ka na naman. Hindi po, basta ako talaga ako ng bayan sana. Yung nakabihis po ako. Buti inabot namin kayo. Kung na-delay pa ako, Bakit hindi niyo po ako naabutan? ayan na naman tayo. Nakalimutan ko po kasi, nag-briefing. Nakalimutan mo Pitsa 9 ngayon. Ano ko po, bukas po lang po ang nai. Oo, sige. Sabihan ko na lang po yung asawa ko. Pero Nay, teka lang. Anong meron? Ba't lalo kang gumaganda ngayon? Gusto po. Oo. Wala po. Ha? Wala po. Blooming. Kung napangit ako. Ha? Hindi, kinakausap kita. Nga, lapit ka rito. Oh. Dito ka. Ay, Dito ka. bakit po? Dito ka. Naiya naman po ako. Harap ka dito. Kasi, tingin ka. Kumustahin mo yung mga kababayan natin tagapanood sa'yo. Kasi gumaganda ka lalo eh. Di po, Daddy Frankie naman. Oo, lalo kang gumaganda. At saka, love na love ka na nila. Ay, salamat po kung gano'n. Pang po yung mga nagagalit po sa akin. Oo. Pasensya na po kayo. Aminado naman po ako, nagkamali po ako. Si Daddy Frankie lang naman po kasi ang nakakaunawa sa akin. Salamat. Siya po yung nilalapitan ko po, di po siyang tao. Kahit nagkamali na po ako noon, sobra na. Binibigyan pa rin po niya ako. Sorry po, yung pong mga tumutulong sa amin, sana po wag po kayong magalit. Tsaka si Ma'am Janelita Kilding na napakabait, di ba? Oo nga po. Kumbaga sa tulong pinadala niya,
maraming napukaw, maraming nabuksan ng isipan, lumawak ang kanilang pag-iisip. Kaya salamat po sa mga tumutulong. At ganun din kay ganun din kay Ma'am Malu de los Santos. Maraming salamat, Ma'am Malu. Napanood ko yung live ni Ma'am Malu de los Santos, pero hindi ko pa pwedeng i-open dito. At saka thank you rin kay Ate Ansing na ayan, sinusuportahan niya tayo para sa kanyang kapatid. Para gumaling na po yung kuya ko. Kahit man lang yun lang yung pagsama-sama po sa kanya, magawa ko. Yun ang pinaka-importante, yung present ninyo. No? Wala naman tayong gagastusin. No? Sige, kausapin mo sila para alis tayo. Kasi kailangan natin. Bibiling ko lang pera. Opo. Sige. So yun mga kababayan, kinabahan pa ako sa una. Pero okay naman pala, nakalimutan lang daw niya na ito na yung oras at araw. Kaya loobin na sana ng Panginoon na maging okay. Pero bagamat ganito, makulit si Nanay Ansing, nakukuha talaga sa magandang pakiusapan. Kailangan lang talaga ng unawa, haba ng pasensya. Gaya ng aking sinabi nakaraan na hindi pare-parehas ang tao. May mga kanya-kanyang kahinaan. Kahinaan po ni Nanay Ansing yung hindi niya po nararamdaman, ay hindi niya napag-aaralan yung mga binibitawan niyang salita, minsan ay nakakagulat. Kaya kailangan talaga ng malawak na pangunawa. Pero tingin ko kasi hindi niya intensyon manakit or what. Kaya wag po sana natin ma-misinterpret. Kasi ang goal natin dito is makatulong, ipaunawa yung mga bagay-bagay na hindi pa nila nare-reach. Dahil nga magkakaiba tayo ng ginagalawang mundo. Kung tayo sinuwerte sa magandang lugar, sila naman ay hindi pa siniswerte. No? Kaya unawa ang kailangan mga kababayan. Problema pati si Kuya JJ mukhang wala pa. Pero kung matatagalan pa, mapipilitan akong aalis. Kasi ang check-up po ni Kuya Oliver, hindi po pwedeng tayo ang hihintayin. Kumbaga kung ano yung oras, kailangan hahabulin natin. No? At ito, ayun, salamat po sa nagbigay ng yero ni Ate Ansing at kahapon daw nagsimula. Pero hindi ko muna ito mapapasilip sa inyo dahil ang focus natin today is yung pag-check up ni Kuya Oliver para hindi tayo ma-delay. Saka na lang po. Pero gaya na sinabi ko mga kababayan, maswerte po si Nanay Ansing dahil yung mga sinasabi niya ay may mga kababayan tayo talaga na mabubuting kalooban. Hindi ko pa pwedeng sabihin ngayon kasi hindi pa naman dumarating. Pero ang tao talaga, pag mabait, pag walang intention na anuman, ay binibiyayaan ni God. Abangan niyo po yan mga kababayan. Thank you po kay Ma'am Malu de los Santos. Tara na. Sige, may damit ka na, Nay. Magpalit lang po kung titingin. Sige. Ewan ko po kung makakauwi po siya. Pumunta man ng bukid eh. Pumunta bukid. Pero ang ganda ng usapan namin kasi, Nay, na Petsa 9. Darating ako dito Petsa 9, Friday. Bago mag alas 9, dapat naka-ready na at makakaalis na tayo. Baka po may importante po rin siyang pinuntahan po. Dapat inilihis na lang kasi usapan na to, schedule na to eh. Pero siya, sige, punta na tayo doon, Nay. Para hindi tayo ma-delay. Nandiyan po si Kuya Kuya. Tingnan natin, daanan natin ulit kung nandyan na. JJ, dyan ka na? Wala pa siya? So, hindi na siya makakasama? Mga anong oras siya babalik? Hindi ko na po alam. Pagkagising ko po kasi wala na siya. Usapan kasi namin ni Kuya JJ to. Paano kaya to? Tara na.
Sige na, sayang oras. Kaya naman na ni ate Nanay Ansing eh. Sige. Pero iba rin kasi sana na may lalaki kasi pag binubuhat or ina-assist si Kuya Oliver. Ano pangalan yan? Si Ann. Si Ann, oh. Kwentuhan naman kayo. Dati nakakulong ka lang doon, ang dumi-dumi mo. Ngayon, sikat na sikat ka. Kilalang kilala ka na. Kasi si kay Daddy Frankie, nilinisan ka niya. Binahon ka niya sa kabahuan. Kahit nawala si nanay at tatay, nandiyan naman si Daddy Frankie, di ba? Oo. Naalagaan ka. Kaya pasalamat ka kay Daddy Frankie, natagpuan ka niya. Noon, binabaliwala ka namin, no? Hindi ka namin pinapansin. Naluka lang sa kulungan mo. Baho-baho. Sigaw ka pa ng sigaw. Ngayon, nakalaya ka na. Chance mo na ito para magbago. Yun. Tulungan mo yung sarili mo kasi hayaan mo lang yung problema. Tapos sikat ka na. Kilalang kilala ka na sa Facebook. Ang taba-taba na ngayon. Pero tingin ko mas sikat si Nanay Ansing eh. Ha? Kasi po maraming nagagalit sa akin. Hindi na. Love ka na nila. Sabi nga nila, gumaganda si Nanay Ansing, Ay, gusto naka-lipstick na. Lalong gumaganda si Nanay Dati Ansing lang pala naman, eh. binubola naman ako. Mamaya Eh. sabihin na naman. Ha? Pangit lang ang ugali, pangit pa yung mukha. Hindi. Yung pala yung sikreto mo, Nanay Ansing, mag-lipstick ng pula. Kuya Oliver, ba't nakasimangot ka? Kanina, kanta ka ng kanta. Taba-taba mo na ngayon. No? Pagaling ka na. Para mabuhay ka tumaba na siya, di ba? Normal. Hayaan mo lang yung mga nalalait sa'yo. Oo. Basta pilitin mong gumaling. Na? Oo. Diba Wala sabi- naman nang nalalait sa kanya, Nanay Ansing. Maraming nagmamahal sa kanya. Hindi naman po pare-pares yung tao. Oo. Daddy Frankie. Meron pong naawa, pero meron din tumatawa, tinatawanan. Tinatawanan siya. Hanggang ngayon? Yung pong iba, hindi kasi pare-pares po ng tao. Alam mo, Nanay Ansing, huwag natin pansinin yung mga negative. Oo nga. Pansinin natin yung mga positive lang, ha? Oh. Ignore natin yung mga nag-iisip na hindi maganda. Ganon talaga dito sa mundong ibabaw. Di ba? Hindi Opo. para parehas ang tao talaga. Yun po kasi ang dami kong naririnig na masasakit. Ha? Marami akong naririnig na masasakit. Siyempre nasasaktan po ako, kapatid ko po siya. Pero ngayon, tinanggal ko na po yung hiya ko sa katawang ko. At tinanggal mo na yung hiya mo sa katawan. Wala po kasing mangyayari. Saka, yung nga pong mga masasamang tao, hindi pa po nahiya. Oo. Eh kami pa pong wala naman po kaming inaagrabyadong tao. Hindi naman po namin kasalanan na nagkasakit yung Dati kapatid. medyo nahihiya ka. Oh, Ngayon, hindi na po. tinanggal mo. Makapal na po yung mukha ko. Wala naman dapat ikahiya. No? Oh. Hanggat walang ginagawang masama. Kaya nga sabi ko nga di ba? Maraming nagsasabi sa akin na ba't hindi ko raw diretsahin si Nanay Ansing. Sabi ko wala namang ginagawang masama si Nanay Ansing. Sumobra lang po, sumobra Opo, po. Hingi na po. nakikiusap lang sa akin. Hingi na po akong hingi. Oh, hindi. Yun ay paghingi naman. Wala ka namang magagawa kung hindi ko ibibigay, di ba? So yun ay hindi masama. Siyempre mabait po kayo. Sabi ko, lawakan pa rin natin ang pangunawa. Hindi, Pero ngayon, di ka na nahiya. yung pong sa kapatid ko, hindi ko na po siya kinakahiya. Dati po nahiya po talaga ako. Kaya siguro nilagay nyo siya doon.
Wala din po kasi kaming pagpilian noon. Eh, nanay po namin ang nagdesisyon noon. Oo. Kasi mahirap po ang kalagayan yung mahirap po yung may kapamilyang ganyan. Opo. Oras-oras, sasawayin mo. Bawat galaw niya, sasawayin mo. Pero hindi kasi siya napagamot. Kaya ngayon medyo siya kalmado na. Ngayon tahimik na. Dapat po pala yung mga ganyang may kaso, pinapacheck up. Opo. Saka inuunawa. Buti nga po, napabuti nyo siya eh. Gagaling yan. Tsaka ano, tiyaga lang talaga. Oo nga po. Kayo po matyaga. Pinagtyagaan nyo po yung kapatid ko.